Nasayang at itinapon na lang ang toneladang carrots ng isang magsasaka sa Benguet. Kahit kasi bagsak presyo na, hindi pa rin ito maibenta. Nakatutok si Ian Cruz. Itinapon na lang ang aabot sa 5 toneladang carrots na ito dahil di na raw mapakinabangan ng magsasakang si Invensor Papia. Kahit daw bagsak presyo na sa 3 piso kada kilo ang bentahan sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, hindi na ito maibenta. Pinagkaguluhan naman ng mga residente ng Barangay Dominican Hill at Mirador Hill ang dinonate na 10 sako ng carrots. Sabi ng mga magsasaka, mas malulugi sila kung itatanim nila ito ulit. Ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, tumanggi muna magbigay ng pahayag habang bineberipika nila ang ulat na ito. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, base sa kanilang monitoring, nasa pagitan ng 3 to 10 pesos ang kilo ng carrots sa Benguet, depende sa laki at kalidad. Maraming supply ngayon kaya bumagsak ang presyo. Siguro contact natin yung FTI kung pwedeng mag-allocate ng espasyo para dito sa mga carrots, no? And para mailagay sa tamang temperature para at least hindi malugi ang ating mga magsasaka. Binisita rin namin ang isang palengke dito sa Metro Manila para kumustahin ang presyo ng carrots. Dito sa Pasay City Public Market, hindi naman umaabot ng 3 pesos per kilo yung kanilang mga carrots dito. Pero sa pagtatanong natin sa mga nagtitinda dito, mas mababa na rin daw ang presyo ng carrots dito. Nung holiday po, medyo mataas siya, 80. Ngayon po, hanggang 50. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katungkong 24 Oras. Umabot na sa 11 ang naitatalang kaso ng Mpox sa South Cotabato. Ayon sa kanilang Provincial Health Office, naka-isolate ang mga tinamaan ng sakit. Patuloy ding minomonitor ang kanilang mga close contact. Sa Magsaysay, Davao del Sur, may naitala na ring isang kaso. Naka-isolate at minomonitor na siya pati ang kanyang mga kaanak. Ang Mpox ay isang viral disease na naipapasa kung magkakaroon ng contact sa butlig, paltos, pati na sa laway, sipon, plema at iba pang likido ng pasyenteng may Mpox ayon sa Department of Health. Bukas daw si Senadora Nancy Binay na makipag-usap kay Taguig Mayor Lani Cayetano para ayusin na ang hidwaan sa pagitan ng Makati at Taguig. Pero kung magkadialogo man para sa papaupong alkalde ng Makati, mas mabuting huwag na raw sumama ang asawa ni Mayor Lani na si Senador Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Mav Gonzales. Para matuldukan na ang dirian ng Makati at Taguig, bukas daw si Makati Mayor-elect Nancy Binay na unang makipag-usap kay Taguig Mayor Lani Cayetano. Okay lang sa akin mag-initiate. Sabi ko nga, di ba, kami ni Mayor Lani, ilang beses na kami nagkikita sa mga events. Wala kaming issue, wala kaming problema. So madali para sa aming dalawa ang mag-usap. Ang hirap kaya kaaway mo yung kapitbahay mo. Kailangan talaga namin mag-usap ni Mayor Lani para maayos tong gulo between Makati and Taguig. Kasi ayoko din naman na maapektuhan yung mga kababayan ko sa Embo. Idineklara na ng Supreme Court na nasasakupan ng Taguig ang 10 Embo barangays. Pero may demandahan ang dalawang syudad dahil ipinaglalaban ng Makati na pagmamay-ari pa rin ito ang mga asset ng barangay, gaya ng mga barangay hall, public park at health center. Sabi ni Binay, pag-upo niya bilang mayor, hindi raw niya ipagkakait ang serbisyo sa mga taga-Embo. Yung ownership, hindi tayo nag-agree na it is already part ng property ng Taguig. Pero yung paggamit for the meantime, parang hindi natin kukontrahin yon kasi sayang naman nandun na yon, natayo na yon. So, bakit ko naman ipagkakait sa mga taga-Embo yung paggamit ng mga facilities na yon? Pero kahit bukas siyang makipagdialogo kay Mayor Lani, mas mainam daw kung hindi na sumama sa pulong si Senador Alan Peter Cayetano. Matatandaang si Cayetano ang nanguna sa Senate investigation sa umano'y katiwalian ni dating Vice President Jejomar Binay noong siya pa ang alkalde ng Makati. Ilang beses ding nagkasagutan sina Senator Binay at Senator Cayetano sa mga pagdinig ng Senado kabilang sa issue ng new Senate building.
Mas maganda na kaming dalawa na lang para walang mga baggages. Ikinatuwa naman ni Mayor Lani ang pahayag ni Senator Nancy. Lalo't sinisikap daw talaga nilang maibigay ang pinakamagandang serbisyo sa Embu Barangays. I am also very excited to work with Mayor Nancy Binay. I think marami kaming mapapagtagumpayan ng mga programa dahil marami naman kami ng mga programang aligned, no? Lalo na pag yung interest, yung convenience, and yung welfare ng mga kababayan natin ang pag-uusapan. Samantala, susulat daw si Senator Nancy sa kapatid niyang si outgoing Makati Mayor Abby Binay ukol sa transition sa City Hall. Hindi pa raw sila nakakapag-usap, pero umaasa pa rin daw siyang magkakaayos silang magkapatid, lalo ngayong tapos na ang eleksyon. Matatanda ang tinalo ni Senator Nancy sa pagkaalkalde ng Makati ang kanyang bayaw at asawa ni Mayor Abby na si Congressman Luis Campos. Kahit anong dahilan, basta at the end of the day, mag-aayos kami dapat magkakapatid. Pwedeng hindi ngayon, but in the future. Kasi naiintindihan ko din, baka may mga sugat pa na na-create dahil dun sa laban na nangyari sa amin sa local. Pero di ba nga, paulit-ulit ko namang sinasabi, hindi ako nagsasara ng pinto na mag-aayos kami magkakapatid. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Mayor Binay. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mahirap daw sumakses kahit na mag-step by the step ka sa pag-akyat sa isang hagdan sa Cagayan de Oro City. Ang steps kasi nito napaka-steep o pagkatarik-tarik. Bakit kaya pa-hiking o rock climbing na ang naturang hagdanan? Wala, marunong sa katuktok. Ang hagdang ito, nilaro o pinagdiskitahan ng mga netizen online. Napakatarik kasi ng disenyo nito. Grabe katuktok hagdan. Una nila, delikado raw ito. Hindi pwede sa mga may amats o mahina ang buto-buto. Hulog mo dadaan niya. Stairway to Heaven yan, Lods. Di nyo alam bakit ganyan style niyan. May explanation yan. Di nyo dapat pinagtatawanan. Ang parang hagdan matatagpuan sa dike ng Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Na-curious kami na may ganito palang hagdan dito kasi yung sa amin kasi sir is napaka-formal yung pagkagawa tsaka hindi po delikado. Halos sumakit daw ang tuhod ni Ariel nang inakyat baba niya ito. Sir, yung pag-akyat ko sir is dandan lang ako na pagpakyat. Halos kasi umabot sa tuhod yung hagdan. Isa lang kasi yung hawakan sir eh. Kaya panawagan nila. Baka po pwedeng maayos yung hagdan na hindi delikado sa mga tao or for emergency. Ano naman kaya ang masasabi dito ng kinaukulan? Kuya Kim, ano na? Sumangguni ang aming team sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 10. Ayon sa kanilang pamunuan, hindi raw pampubliko ang napagdiskitahang hagdanan. Para lang daw ito sa personnel nila na nagmamonitor sa dike. Hindi po siya mali for the reason that hindi po siya designed sa community settlers para lang po siya sa monitoring ng maintenance personnel po ng DPWH. Hindi rin daw pwede palawakin ang hagdanan para hindi makaapekto o makaabala sa kalsada. Possible po ba na lagyan ng signage? Possible naman po, para rin po yun sa safety po ng mga bata. Doon sa nag-viral is may railings pa. So baka naman talagang aakyat din po talaga nila yung hagdanan. Kamusta naman kaya ang ating mga buto-buto? Kung ang pinakamahabang hagdan sa buong mundo naman ang ating aakyatin. Ang record holder para sa pinakamahabang hagdan sa buong mundo, hawak ng Nissan Van Funicular Railway na matatagpuan sa Switzerland. Sa taas nitong 1,669 meters, meron lang naman itong 11,674 steps. Mga empleyado lamang ang madalas na gumagamit nito, pero taon-taon may ginaganap ditong public run. Kung sasali man ako rito, tiyak, hingal is real. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ikinagulat ng isang doktor na nagkautang siya sa kanyang boss. Yun pala, may gumamit ng kanyang litrato sa isang messaging app para makapanloko. Yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Katatapos lang daw mag-usap sa isang social media app ni Doc Gwen at kanyang boss nang makatanggap muli ito ng mensahe sa iba pang messaging app nitong Lunes. Litrato ni Doc Gwen ang gamit ng sender. Nanghihiram daw ito ng pera.
Dahil litrato ni Doc Gwen ang lumabas, hindi raw nagdalawang isip magpautang ang kanyang boss. Very urgent daw po yung message. Sobrang concerned. So, akala niya ako talaga yung may kailangan. Nag-utos agad siya dun sa staff to send po yung money na hinihingi po sa kanya, which is around 40,000. Hindi na raw chinek ng boss na ibang numero ang gamit ng nagpakilalang Doc Gwen. Kinabukasan, muli raw nang hiram ng pera ang umunoy Doc Gwen. Dito na lang tumawag ang kanyang boss at nadiskubring hindi ang tunay na Doc Gwen ang ka-text. Dahil naalarma, pinost ni Doc Gwen ang karanasan sa Facebook at ipinadala sa group chat ng mga kapwa-doktor. Marami na din po palang victims na ginagamit po yung pictures po ng doktor. Pero the thing is, iisa lang po yung Viber number at iisa po yung GoTime account. Iisa raw ang modus ng scammer. Sabi emergency din daw po, rush, walang ibang matakbuhan, so naawa agad without thinking, pinadala po agad. And of course po, syempre kami mga doctors, busy. Usually, we don't have the time to double check. Nang tawagan ni Doc Gwen ang numerong gumamit sa kanyang litrato, nadiskubre niyang profile pic ng ibang doktor naman ang gamit ng kawatan. Pangamba ni Doc Gwen, hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang pang-i-scam ng taong nanloko sa kanyang boss at sa dalawa pang kapwa-doktor. Nakatakda siya maghain ng reklamong identity theft sa PNP Anti-Cybercrime Group. If may nag-message po sa inyo na hindi po kayo sure asking for money, please double check po. Better if tawagan nyo po to confirm kung sila po talaga yung kausap nyo po. Ayon sa PNP ACG, bahagyang dumami ang insidente ng identity theft sa unang 5 buwan ngayong taon kumpara noong nakarang taon. Kaya mahalagang mai-report agad sa mga otoridad kapag nabiktima ng cybercrime. It's very important po na dumulog sila sa amin dito para mag-report at sa gayon malaman namin kung anong nangyari po. And also para makapag-request po tayo ng preservation of data na kahit man i-deactivate nila yung mga accounts na yun, ay makikita pa rin natin or matitrace pa rin natin yung mga kung paano na-create ang account. And doon po tayo magsimula sa investigation po natin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Justice Department ang reklamong inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilang opisyal at mga pulis na naghalughog sa Kingdom of Jesus Christ para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy noong 1 taon. Nakatutok si Salima Refran. Matinding tensyon na nauwi pa sa karahasan ang ginawang paghalughog noon ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Ang pakay para arestuhin si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Dahil dyan, naghain noon ng reklamo laban sa pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang property administrator ng KOJC. Ito ang malicious mischief at violation of domicile laban kina dating DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Marbil at iba pang mga pulis. Pero ngayong araw, ibinasura ng Department of Justice sa mga reklamo. Sa 14 na pahinang resolusyon, sinabing kulang ang mga reklamo sa mga kinakailangang elemento para makitaan ang probable cause. Ang mga naging aksyon raw ng mga respondent ay pasok sa pagganap ng kanilang mga katungkulan kung saan nasasakop sila ng presumption of regularity sa kanilang official functions. Wala raw nakitang probable cause para paharapin sa mga kaso ang mga respondent. Tinawag ni dating DILG Secretary Abalos na malinaw na tagumpay ng katotohanan at katarungan ang pagkakabasura sa mga reklamo. Pinagtitibay raw nito na naaayon lamang sa batas ang kanilang mga aksyon. Patunay raw ito na ang kanilang ginawa ay tamang pagpapatupad lamang ng batas. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng KOJC at ni dating Pangulong Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Idinamanda ng GMA Network ng kasong estafa ang mga opisyal ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE dahil sa umunoy misappropriation of funds na halos 38 million pesos. Ang kasong estafa with abuse of confidence ay inihain sa Quezon City Office of the City Prosecutor laban sa TAPE executives na sina Romeo Halosos Jr., Romeo Halushos Sr., Seth Frederick Bullet Halushos, Malu Chowa Fagar, Micaela Magtoto at Zenaida Buenavista. Nag-ugat ang reklamo sa kabiguan ng mga respondent na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues. Perang nakalaan na dapat sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Ayon sa GMA Network, nilabag ng TAPE ang kasunduan ng gamitin ito ang pera para sa kanilang operational expenses sa kalip na i-transfer sa GMA.
Dagdag ng GMA Network, nagsampa ito ng kaso para panagutin ang mga opisyal at para mabawi ang misappropriated amount. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Tape Incorporated. It just keeps getting better para kay Jillian Ward na napapanood ngayon sa mga batang riles bilang si Lady. Enjoy kasi siya sa set lalo na ngayong katrabaho niya muli si Rahil Birria. Ano na nga ba ang status ng dalawa? Makichika kay Lars Santiago. Puyat dahil sa taping, pero fresh pa rin ang atake ni Jillian Ward sa meet and greet tour kasama ang online influencers. Just lagi ako walang tulog recently kasi back to work na ulit ako. So ngayon, syempre, medyo nakaka-help na may concealer ako sa taping, may mga ginagamit akong highlighters. Yun yung aking pampa-fresh, kumbaga. Pero bukod sa makeup, may iba pa bang secret na pampaglow within si Jill? Kapag happy ka talaga, feeling ko. Kasi minsan kahit anong effort natin mag-ayos or yung mga ganon, pero pag hindi ka happy, nakikita kasi sa eyes yun. So, Sino nagpapahappy? Syempre, family ko, work ko, and yung mga nakapaligid po sa akin. Sobrang nai-enjoy daw ni Jillian ang taping niya sa mga batang riles, lalo't maraming maaksyong eksena. Hanga raw si Jill sa galing sa action scenes ng Riles Boys na sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria at Anton Vinzon. Kung intense daw ang mga eksena, magaan naman sa likod ng kamera. Masaya nila katrabaho, super gaan. Pag nasa standby area, may mga ginagawa kami like nag-rap battle sila, tapos nakikinig lang ako. So mga ganun po, napakasaya lang. Natatawa na lang si Jillian na hindi humihinto ang fans sa pagsiship sa kanila ni Rahil. Oo nga po, nakikita ko yung mga edits nila sa TikTok, ayan. And syempre, happy rin po kaming dalawa kasi yun nga, nagsama kami ulit after abot kami na pangarap. And ayun, feeling ko mas close kami ngayon. Pero ano ba talagang meron sa kanila ni Rahil? Basta po, we're very good friends and super bait siya and nakikita ko yung effort din po niya talaga na i-welcome ako sa show niya. Actually, medyo nag-iba po yung parang tingin ko sa kanya recently. Feeling ko mas grounded siya ngayon, mas mature siya. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings.